Pagbibenta po ng karne ng manok na native po, pinakamalaga talaga dito. Pag tumuntong na po talaga ng 1 kilo yung ating mga alagang manok, dapat i-dispose na po talaga yan. Maliban na lang kung yung ating mga native po ay gagawin nating materialis, yung mga lalaki, yung mga babae, ay ibahin nyo po. Pero pag pangkarne po, 900 grams, 1 kilo, 1.1, 1.2 kilos, dapat i-dispose na po yan. Huwag nyo na po pabutin po ng 1.5 kilos kasi pag pinaabot yung pa po yan, malalakihan pa po kayo ng gastos po sa patuka, sa oras, hindi nyo po maparuling yung pera nyo po para pang buy and sell. Yan yung pinakamalaga dyan sa pag-initid. Yan yung pinaka dapat yung pong matutunan na pag 1 kilo na, dispose. At isa din po ay dapat yung mga lalaki po ay nyo na po, i-dispose nyo na po, huwag nyo na po hayaan lumaki. Sa ngayon may mga hinanda na po tayo na pang display po sa ating tindahan po ng mga live. Meron din po tayong manok na hinanda na pang kumbaga ready to cook. So, meron po tayo dito. Nang sa ganun yung ating mga buyers ay may pagpilian. Pwedeng live, pwede din pong ready to cook. So ito meron tayo. Yan yung ating ipapakatay. 5 o 4. 6, mga ganyan. Ipapakatay natin ito para kung gusto mong bumili, makaluto agad, ay mabigyan na po natin agad yung ating customer. Sa presyuhan naman po ng ating ready to cook po na native, nasa 300 yung per kilo na benta po natin. Kinukuha lang po natin yung ulo, wag yung paa, yung paa niya, yung tiil, kumbaga huwag nyo pong kunin para hindi din po mabawas sa timbang. Pero yung akin ulo talaga, kinukuha po yung ulo. At ititimbang na po natin yan. Kumbaga, hindi pa na frozen. Dapat, ang timbang na po natin yan. Yung totoo talagang timbang na pag galing sa katayan, titimbang na po natin. So ngayon, yung mga manok po natin na napagpilian, ay dadalhin natin yan sa katayan. Nasa tag 20 pesos lang naman po yung charge nila sa paglinis, pagkatay. Meron din po tayong papakatay na breast chicken. So yan o. Itatry natin kung totoo nga bang masarap. Masarap pa sa native o tinaguriang pinakamasarap na manok sa buong mundo. Papakatay natin. Dito natin ipapakatay katambayan. Wala ni tali ra ba? Yalo lang ako. Balik. Ay, balik na ako mga 1 oras. 2 ka oras. Sige, balikan ko lang. Salamat. Nalinisan na po natin, napalinisan, katay 20 kada isang manok yung charge. O natin yan. Ibalot natin ng cellophane at saka lalagyan ng kilo. Yan katambayan nabalot na po natin. Ilalagay muna natin sa freezer para kung sakaling may maghanap, magbenta na tayo ng live at saka ready to cook na native, may maibigay tayo. Sa halos 7 buwan ko pong pag-aalaga ng native dito sa probinsya, malaki talaga yung kakulangan ng native sa probinsya namin, sa Glan, sa poblasyon, lalo na po sa palengke. Araw-araw po ako nagapunta ng palengke pero halos walang manok po na dinideliver kasi sa farm pa lang, sa bahay pa lang na nag-aalaga ng manok ay binibili na po. Minsan mga kapitbahay, minsan mga karinderya din po. Kaya nga isa sa agenda ng ating tindahan talaga ay yung pagbenta doon sa gilid natin, sa gilid ng daan, para masigurado po natin na kahit paano may maibigay po tayo sa ating mga kaibigan na gustong kumain po ng native, sabaw o di kaya adobo. Yan yung pinaka the best po talaga sa ating native. Yan katambayan, si Ante bumili sa atin ng native chicken 1 kilo and 50 grams. Nasa 315. Dapat mama. Salamat po. Sa pagbibenta ng ganitong produkto po, gaya po ng Tres Native Chicken o di kaya ready to cook po, ay hindi lang po talaga ganoon ka bilis mabenta, pero at least pinapakilala na po natin yung ating produkto, lalo na yung ating tindahan po ay open na
malaki yung chance na madami tayong mabibenta dito sa tabing daan. Malaki din po yung chance natin na mas kumita pa po tayo ng malaki kumpara po sa live, kasi yung live na ibibenta po natin dito sa tabing daan, sa tindahan po natin, ay nasa 220 per kilo lang. Samantalang yung dress po nasa 300 per kilo, na napakamura na po sa atin. Sa palengke kasi dito sa amin nasa 350 per kilo lang yung bentahan, samantalang yung atin ay 300. Kung kayo naman po ay magpapakatay po ng 1 kilo po na manok, base po sa aking experience, nasa 100 to 150 grams lang naman po yung mawawala po na timbang. Ibig sabihin napakaliit lang po yung mababawas. O kahit sabihin natin na nasa 200 grams, kung 220 per kilo yung benta nyo po, nasa 44 lang po yung mababawas. At kung dress naman po, yan lang po yung mawawala. Malaki yung kita kung 300 per kilo yung benta po. Sa Jensa naman, sa city, sa mga malls, nasa 360 per kilo po yung bentahan ng ready to cook. Sigurado po ako pag naging kilala po tayo sa pagbebenta po dito ng dress native chicken, masisigurado ko po na kukulangin po talaga yung ating stocks. Kaya sa atin ngayon, puro native na talaga po yung ating inaalagaan para sa pang dispose po natin, pang katay, pang display, at yung ating heritage ay wala na po talaga. Sabihin na po natin na hindi na tayo mag-alaga kasi binabagay natin yung ating mga alagang manok sa ating market dito sa probinsya, sa poblasyon Saglan. Sa ating tindahan naman po, masaya po tayo na natupan po natin isa sa pangarap po natin na makapagtinda, at mahigit isang buwan din po natin na inasikaso na matapos yung ating tindahan. Talagang napakatagal at halos hindi na tayo makapag-upload dahil po sa sobrang busy. At hindi din po ibig sabihin na meron na tayong tindahan, hindi na tayo mag-upload po ng mga videos about chicken. Dito din po natin ipapakita sa ating mga kaibigan na maaari tayong kumita, makapag-alaga ng mga manok, makapag-produce, makapagparami, kahit may tindahan po tayo o konti lang yung oras sa ating pag-alaga. Pwede pa rin po tayo makapagparami. Gagawin natin extra income yung pag-alaga ng native, at siguraduhin po natin na palakihin po natin yung ating kita. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at sana po ay may nakuha naman po kayong konting ideya po sa presyuhan po ng dress native chicken po sa probinsya dito sa Saglan, Sarangani. Sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo na po napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isi-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.